sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Che. Cheche. 35 years old at isang masugid na tagapakinig ng programa ninyo simula pa noong high school. Sa loob ng maraming taon, naging kasama ko kayo sa masasaya at mabibigat na araw ng buhay ko. Naisipan ko pong sumulat dahil pinanghihinaan na po ako ng loob. Baka po sakaling mabigyan niyo ako ng payo at bagong perspektibo sa pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Ganito po kasi, 4 na buwan na pong walang trabaho ang asawa ko mula nang mag-resign siya sa dati niyang pinapasukan. Hindi po naging madali ang desisyong yun. Bago siya umalis, nag-uusap po kami at humingi siya ng pahintulot sa akin. Pinayagan ko siya dahil nakita ko kung gaano na siya nahihirapan sa politics sa opisina at kung paano naapektuhan ang isip at damdamin niya. Naisip ko noon na mas mahalaga pa din ang mental health kesa manatili sa trabahong punong-puno ng stress. Ang problema po namin ngayon, 4 na buwan na, hindi pa din po siya natatanggap sa kahit anong ina-applyan niya. Logistics supervisory job po ang posisyon na ina-applyan niya at halos lahat na yata ng pwedeng pasahan pinasahan na namin. Habang tumatagal po, nag-aalala na kami. 4 na buwan na po kasi kaming walang hulog sa bahay. 2 buwan nang delayed ang hulog sa motor. 3 buwan nang hindi bayad ang internet. 1 buwan nang overdue ang iba pang mga utang namin. May maliit po kaming sari-sari store kaya kahit paano may naihahain pa rin sa mesa. Pumasok na din po ako bilang tindera ng karne para kahit maliit ang kita, may maipang tatawid man lang sa araw-araw. Pero napapagod na po ako. Kasi naman po, pagising pa lang, mga bayarin na agad ang nasa isip ko. Kapag gabi naman, hirap akong makatulog, kakaisip pa din kung saan kukuha ng pambayad. Madalas palihim na lang akong umiiyak na para hindi na lang makita ng asawa ko. Alam ko naman na nahihirapan din siya kaya ayoko ng dagdagan. Tambalang Kumikinang, nagtampo po kaya ang Diyos sa amin. Kasi po yung huli niyang trabaho, pakiramdam namin, regalo talaga yun sa amin. Dumating lang nang hindi namin hinihingi. Natanggap ang asawa ko nang walang kahirap-hirap. Kaya ngayon hindi ko maiwasang isipin kung mali ba na umalis siya sa trabahong pakiramdam namin ay ibinigay ng Diyos sa kanya? Nagkulang ba kami sa pasasalamat? Pinaghintay ba kami ng matagal dahil may kailangan kaming matutunan? Hindi naman po ako tumitigil sa pagdarasal at sa pagtitiwala. Umaasa pa din po ako na may nakalaan pa ring trabaho para sa asawa ko. Napapaisip lang po talaga ako kung hanggang kailan pa namin kakayanin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po ay mapag-usapan niyo din po sa podcast. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cheche. Hi, Cheche! Kumusta ka naman? Oo. Alam namin ang nararamdaman mo. Mhm. Yung bang... Ang bigat ng baggage na Correct, dala-dala mo totoo. ngayon.
Alam Pagdating mo, kasi talaga sa financial, correct di ba? totoo, ang hirap Katulad kanina, meron din nag-message sa akin ng ganyan. Sabi niya, Nicole, na-experience mo na ba yung nagkaroon ka ng problem financially? Sabi niya, kasi parang ang feeling ko ngayon, meron nasa harapan ko na napakalaking pader na hindi ko magiba-giba, hindi ko matulak-tulak. Wala akong magawa. So, yun yung tanong niya. Sabi niya kasi natatandaan ko, nagkakwento ka. Ha? Ako nagkakwento? Kailan ako nagkwento sa radyo? Ako kailan nagkwento? Baka natempohan mo lang. Bihira itong magkwento Hello, bihira kaya ako mag-overshare. It's not common. Chares. Ayun, so, nakwento ko daw kasi sa radyo na hindi naman kami lumaking mayaman, ganyan. Malinaw pa rin talaga sa akin yung eksenang 4 kami magkakapatid. Tapos, hinahati namin sa 4 yung burger ng Jollibee. Malinaw pa rin sa isipan ko yung dun sa may EDSA Central, dun kasi ako lumaki sa Mandaluyong, meron dong isang maliit na mall na meron siyang parang maliit na Star City. Very, very small. Na hindi ko makakalimutan yung si tatay na nag-ooperate nun. Na-charm yata siya ng nanay ko. Ang bait kasi ng nanay ko napaka-soft spoken. Parang ako. Chares! Hindi ko talaga namana sa nanay ko yung pagiging soft spoken. Nakakalibre kami ng rides dun Dahil lang nadiskartehan ng nanay ko na parang nakikita niya 4 kami magkakapatid, tas hindi kami makabili makabili ng ticket. Napakalinaw pa rin sa memory ko ng Star City, nung open air pa yung Star City. Natatandaan ko meron pa kaming printed pictures sa tabi ng octopus na noon kasi hindi pa ride all you can lahat ng rides sa Star City Tsaka open pa to, wala pang bubong. Open pa siya. Kung hindi mo kayang bumili ng ride all you can, pwede kang 1 ride, 3 rides, or pwedeng entrance. Hindi na kasi ganun ngayon Parang ano na siya Kahit sinong pumasok, ride all you can. Parang enjoy mo naman. Yun naman yung kagandahan nun. So natatandaan ko dati, yung nanay ko papasok siya, hindi siya mag-rides kasi hindi naman talaga siya nag-rides. At kahit nag-ride siya, hindi na lang. Kami na lang mga anak. So para lang ma-experience din namin yung Star City. And then fast forward, nagsasawa na nga ako sa Star City kasi isa yun sa mga privileges namin dito 'di ba? Na yung family namin can use the privilege every month na makapag-Star City sila every month. So ba't ko sinishare? Siguro kasi talagang para lang sabihin na kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi naman yan forever. Yes. You would really think na parang antagal. Parang lagi namang sinasabi hindi forever yung nararanasan ko. Pero bakit parang antagal? Kasi nga ang patience is not our virtue. Yes. Gusto natin kapag ka nagdasal tayo, laging agad-agad merong sagot. Agad-agad mabigay yung hinihiling natin. 'Di ba? Pero your situation will change definitely. Talagang may mga lessons lang na itinuturo sa atin na along the way, pampatibay, pampatatag, ganyan. And pampakapit kay Lord. Sabi nga, 'di ba, nung nagkasakit yung anak ko na major, few years ago, isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng pare is that yung suffering daw is our direct link to God. Yeah. Kasi kapag ka tayo ay nagsasuffer, talagang yung link natin kay God, ang tibay, di ba? Na para bang pag nagdadasal tayo, nakapikit na nakaluhod, na may wala ka nang ibang pag-iyak-iyak. pangahawakan, Ganon. Di ba napag-usapan natin nung nakaraan lang na yung lindol, na hindi naman mga religious yung tao, biglang tumatawag kay Correct, Lord. biglang So, kay ganun Lord. din sa suffering. So, ganun. So, it is our direct link to God. So, right now, dahil hindi pa nangyayari yung breakthrough ninyo na magkaroon ng trabaho yung mister mo, na ramdaman namin yung bigat nung sinabi mo yung ilang month na overdue. Ramdam namin, alam namin yan Alam namin yung pakiramdam na ganyan na para bang hindi na ako makakalabas sa sitwasyon na ito Well, just to let you know, makakalabas din naman talaga Correct. ikaw dyan. Kami sa story ng asawa namin, dumating yung asawa ko sa talagang, gaya ng tinatanong mo na, ikaw nga, sinasabi mo, pinaparusahan, siya ang question niya, totoo ba ang Diyos? Ayan. Ano na kami Oo. noon? Active na kami noon sa church, ha? Kasi yun Ay, yung, active na kayo sa church noon. Yun yung time na Oo. pupunta kami sa church mission, tapos may babayaran kami na parang sabihin nating malaking Halaga. binibenta na namin yung bahay. May nakausap na kami. Tapos at last minute, Nag-back out. nag-back out. Lasing pala kasi yung kausap nila.
Hindi pala matino na nakausap. Basta akala ninyo, Oo, okay mabibenta na eh. ninyo, magkakaroon Kasi kayo ng pera. time sensitive yung ano eh, yung ano eh, yung babayaran mo eh. na Kasi kapag ka lumagpas ka, may karagdagan. Oo, so pagbalik namin galing sa church mission, wala na kaming chance na parang maghanap pa na magbibenta eh. So yun na yun, bago kami umalis, nagsabi na, nag-usap na kami, okay na. Permahan na lang pagbalik nyo, bayaran na lang. Tapos biglang bago kami umalis. Hindi pala Oo. hindi tuloy. Oo, kasi parang may nakita na iba. Doon na nag-question yung asawa ko na hindi pala totoo yung Diyos. Oo. Bakit? Oo. Ang eksena pa nun, Jegs, parang papunta kayo ng mission. Yes, Kumbaga oo. parang papunta kayo ng church mission, so Oo. you're going to do things for the Lord. Mhm. Tas ito, biglang binawi. Akala Ayan, mo may oo. solusyon na, biglang binawi. Pero Oo. alam mo kung anong amazing, yung word din ni Lord yung nag-remind sa kanya. Parang naalala niya yung passage na nagsasabi na, sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples at apostles niya na, ilang beses nyo na akong nakasama. Hindi pa rin kayo naniniwala. So doon sa bumalik sa ulirat. Andun pa rin yung problema. Oo naman, hindi naman nawala. Pero feeling niya parang paalis kami, parang wala na siya sa ano, parang lutang na siya. Pero bago lumipad ito yung on cue na sinasabi. Sabi niya, pa-connect nga ako. Nasa loob na kami ng eroplano Kasi nag-message siya na, Sir, malaking tulong talaga kayo pag kayong kumuha. Wala na, sin zone na lang. Oo, hindi So na. nung nag-connect siya sa akin, Nag-connect sa internet, sa phone ko, sa wifi. biglang nakita niya na nag-message. Sige ma'am, okay na po. Usap tayo ng payment pagbalik. Oh. Saka lumipad yung eroplano. Sabi ko, grabe ka, dramatic si Lord. Alam mo si Lord, apaka-dramatic. Gusto niya talaga may mga kwentong malupit, Oo, di ba? Saka May lumipad mga yung ganun eroplano. Sabi, Galing. grabe. Iba-iba si Nakakatuwa. Lord. So, ibig sabihin, just hold on, hold tight, make sure to trust the process and to keep Yan. the faith. At ang pinaka-importante din talaga sa lahat, wag kang, yun nga, lagi sinasabi, di ba, do not lean on your own understanding. Yan. Yun mong isurrender mo kay Lord, humingi kayo ng guidance, i-pray nyo. Baka yung ways ninyo na yung pag-apply ni Mister sa mga baka iba yung leading ni Lord. Gagamit siya ng tao, sitwasyon. Or baka nagfo-focus lang kayo sa ito lang yung capability ni husband. Oo. So ito lang yung ina-applyan. Oo. Baka naman pala meron naman palang pwede naman pala siyang maging other baka may kailangan matuklasan na other parts of himself. Oo. And you both as a couple. Oo. Pero dapat wag mong sarilinin niya na cheche. Ayun naman. Na Buti yung nga nag-share ka sa amin Oo, umiiyak That's, ka mag-isa. Delikado wag. yan. Oo. I-share mo sa asawa mo. Correct. Dapat kung sabay kayong umiyak kami ng misis ko nung nasa warehouse, punta lang kami doon sa likod, doon kami, hagulhulan kami dalawa doon ano nang gagawin namin. Hindi Tama. na namin alam. Do it as a team. Oo. Dapat, hindi ko sure, Cheche, kung nag-uusap kayo talaga ng masinsinan na ng husband mo about this or this is something na sinasarili mo, but yung ganitong klase mga sitwasyon at eksena, this tests your marriage, Correct. yung katatagan ng Yes. pagmamahal at trust ninyo Oo. sa isa't isa. Ito na yung mga perfect na time for you to stay together. Oo. 'Di ba? Para talagang ito yung sinasabi talaga nung kayo'y nagsumpaan sa tama. simbahan, 'di ba? Sa Na for hirap. richer and Oo. for poorer, in sickness and in Ayan. health, 'di ba? So ito na yun, dito na natin mapapatunayan 'yan. Oo, at dito din pumasok actually yung kwento ni Mayet de la Rosa sa amin. Kasi nga sa sobrang walang-wala na pati wedding ring, talagang Totoo yan. wala, lumipad talaga yung mga ipon, alahas, lubog sa utang. Pero nung sinabi, Lord, ikaw na bahala. Kasi kung kukunin mo lahat, isang pitik mo lang, babalik mo. Correct. At unti-unti nga, Na diba, ibabalik. na nakilala si Ma'am Mayet de la Rosa na nabigyan kami ng Wedding ring. wedding ring, Totoo. diba? At hindi napaganda pa. Correct. At napaganda pa. Mas magandang version, di ba, Yes, ng singsing. oo. At hindi lang yun. Imagine mo yung 20 couples na ipinakasal ng tambalan, di ba? A Yes, few years oo. ago. Mga hulog din ng langit galing kay Tama. Mayet de la Rosa Fine Tama. Jewelry. So, why are we sharing this? Because God has His ways Yeah. and means. So, kapit lang kayong dalawang mag-asawa, face this together, face this with God. Walang problemang masyadong malaki para sa kanya. Mas malaki siya doon. Tama. Tandaan mo, He is bigger than your problems. Correct. Ayan. Yun. Oo.
masalimuot, alam namin ang iyong nararamdaman, hindi talaga madali. Hindi talaga madali, promise. Alam mo, Oo. madali lang kami magbigay-bigay ng advice, pero kami din mismo, aminan na namin, kapag ka nandun kami sa sitwasyon, nakakalimutan namin. Oo. Parang yung katulad na nangyari sa asawa mo na Oo. pa-church mission na kayo, so ibig sabihin, nandun na kayo sa level ng understanding that God will take care of Oo, you. active Pero, na kami sa correct, church, lahat. pero, nandun, nung dumating yung Itetest pagsubok, ka pa rin talaga. correct, meron pa rin tuloy pitik na, may pag-doubt pa At ganon. hindi pa nagtatapos dyan. Mm. Yun din yung time na hinart attack ako pagbalik namin. Ayun na. Pag Diba? uwi namin galing mission, as in talagang dikit-dikit yun ha. Inatake na ako. Yun na Magkakasunod. yung hinart attack na ako. So, Mm-mm. parang after ko pagdating namin, Galing ng kinaumagahan, mission. hinaatake na pala ako, diretso na ako sa ospital. So paglabas ko ng ospital, hindi na ako minakauwi sa bahay kasi nabenta na. So ibang bahay na yung inuwi Ay, ko. oo. Ito ba yung time na sa church na kayo nagstay muna? O Ay, iba pa? Hindi na, malapit lang sa church Ay, sorry. yung Lasing po ako ng kwento. Lasing po ako na nagkukwento si Diego, kaya nabuhol-buhol po yung story. Wag nang magalit. Yun yung Charot. ata yung malamang lasing ka nun kasi nasa ibang bansa ka nun. Ay, Nung oo, minessage ka ni Let. Oo, nung nag-uusap kami ni Let, di ko yun makakalimutan eh. Nasa Hong Kong kami noon. Oo. Tapos problemado ko. Umiikot kami sa isang mall noon eh. Sabi ko, Daddy, pwede tigil-tigil lang muna tayo sa paglakad kasi yung signal ko hindi malakas kapag kalakad ako ng lakad. Eh, kailangan kong parang mailipat si Diego from one hospital to another. Parang kailangan kayatang ilipat. Oo, kasi pumunta kami sa government hospital. Oo, so parang kulang ang hindi, facilities. saka parang simple lang ang sabi ng doktor, ay tayo may heart attack ka na pala. Ganun lang. Oo. So, parang wala, Parang wala lang, di ba? Yun naman natin nilalahat. Pero ibig sabihin, during that time na, syempre gagawa ka ng paraan, Oo. di ba? So, kinonta ko na nun yung accounting namin to make sure na kapag ka nailipat, may isasagot si company, yung mga ganyan. Yun yung time na yun. Tapos yun nga, meron namang may mga sagot sa mga katanungan na Ayan. ililipat sa tamang lugar, tamang doktor, tamang So, pagkakataon. bakit namin to kinikwento sa iyo, Cheche? Kasi mas sabihin natin mas mabigat ang pinagdaanan ko kasi nawala kami ng bahay, ipon, ari-arian, lumubog sa utang, pati yung buhay ko na threatened. Pero may plano kasi si Lord eh. Yan. Yun yung Pero ang pinakamahirap kasi pag sa financial problem, hanggat nandun yung pride mo, once na binitawan mo siya, doon magsisimula na mag-fall into pieces ang lahat-lahat eh. May mga ili-let go ka na mga halimbawa, na especially yung pag-let go sa bahay, hindi siya madali eh. Oo naman. Kasi syempre yung memories, Oo. lahat-lahat, Hindi, pinaghirapan tsaka may mo. yung pride doon na Ano ano na lang sasabihin ng mga yan, ibang oo, tao. totoo. Yun, nandun yun eh. Parang Oo. ano na lang sasabihin ng ibang tao na wala kaming titirahan, na hindi man lang kami nakaipon. Yan. Laging ganun eh. Yan ang pinakamahirap sa So, lahat. yung sinasabi nyo, Mona, when you let go of the pride, Oo. 'di ba? That's when the breakthrough happens. Yes, oo. When you actually Na parang, let Lord, God take yan. over. Yun ang let Oo. God, let go, let God. Let go Oo. and let God. Kasi yun yung sinasabi natin lagi na pinapaalala pala rather sa atin lagi ng mga pastor, ng mga pare, yung mga spiritual leaders, no, na kapag ka nagdasal tayo, ibig sabihin, dinasal na natin siya. Aha. So, ibig sabihin, tinurn over na natin Correct. siya. So, kung tinurn over na natin siya, ibig sabihin, yung Diyos na gumawa ng universe, Aha. 'di ba, na ang bahala. Tama. Huwag ka ng ano-ano dyan, kapit-kapit dyan. Kumbaga, parang let go and let God. Oo. It's just not easy because we are humans. Normal lang para sa mga humans na makaramdam ng ganon na gusto natin may control tayo. Kaya nga siguro mahilig tayo sa mga manghuhula, mahilig tayo sa horoscope kasi gusto natin kapag ka naiintindihan natin o kontrolado natin yung sitwasyon eh, ganyan. But it's really letting go and letting God and trusting the Lord even in the dark. Kasi it's always so easy to trust God when everything is going so smoothly. Maganda ang karera ng trabaho, maganda ang family life, maganda ang relationships with other people financially. Yes. Ang dali-daling sabihin, the Lord is good, the Lord is great. Ang galing-galing, napakadakila talaga ng Diyos, 'di ba? Pero kapag ang eksena na nandiyan ka na, katulad ng eksena ngayon ni Cheche na sumulat sa atin, lugmok, ang dilim, ang hirap, Correct. papaano, 'di ba?
it's normal na mag-question at magtanong. Pero katulad nga siguro, kaya namin sinishare yung mga pinagdaanan namin ni Diego Bandido to let you know na there is a God, to remind Yes. you, Oho. diba, that there is a God and that whatever it is that you're going through, si Lord na talaga literal yung bahala. Oh, tingnan mo rin to yung perspective kasi 'di ba naghihingi ka ng perspective Cheche na 'di ba si God siya yung creator ng lahat. So ang creator natin which is God, 'di ba? Nasa labas siya ng space and time natin. Kaya alam niya kung anong mangyayari in the future, alam niya. Kumbaga parang naka-zoom out siya eh. Correct. Alam niya. Oo, so, ibig so, sabihin, mas Iba yung timing mo na ikaw nandun na Correct. pinakamalit nandun sa loob Totoo. kaysa dun sa creator na nasa labas. So, ipagkatiwala lang natin. Totoo. Pagkatiwala lang natin. Pagkatiwala lang natin. Minsan kasi actually yung sagot nasa harapan na natin. Dahil ang dami nating hinahanap, Oho. 'di ba? Hindi natin makita. Hindi mo makita. Hindi natin makita. Oo. So, maaring the answer is at your door already, where you're just looking for so much more, and just remain faithful. Oo. 'Di ba na Lord, ikaw na po talaga ang bahala. Dinala mo ko Oo. dito, so mailalabas mo ko dito, sigurado, Oo. garantisado, mailalabas mo Oo. talaga ako dito. Kasi, Tiwala lang. unang-unang ituturo sa'yo dyan, sa amin tinuro yung word na contentment. Yung makontento ka kung ano sa harap mo. Yan. Kasi, ganun ang problema nating mga tao eh. We want so much Hindi more. natin kuminsan nakikita yung sa harap natin. Nakikita natin yung doon, yung malayo. meron sa iba. Correct. Yung malayo. Kaya parang naghahabol tayo palagi Tama. sa buhay natin. When you are contented, 'di ba? Ay di big sabihin, you have a grateful heart. Mas may pag understand ka that the blessings that you have Oo. right now is what you need or what you need. Ganyan. Oo. So, yun din. Diyan din lalabas yan. Hindi naman namin sinasabi makontento ka na walang trabaho yung mister mo. Oo. Hindi natin sinasabi yan. Pero nilalawakan lang natin yung mga Oo. iba't ibang POV, iba't ibang pwede nating panghawakan habang pinagdadaanan natin yung ganitong klaseng Halimbawa, pagsubok. yung ina-apply ng mister mo kung anong trabahong inalisan niya, yun yung ina-apply niya. Why not try mo magtingin sa iba na baka doon ka nililod ni Lord, di ba? Tinanggal ka na nga doon kasi grabe yung politics. Baka correct. hindi ka rin din ibabalik doon. Kasi ayaw ni mahirap. Lord eh. Oo. Mapapasama ka daw dyan eh. Oo. 'Di ba? So, bakit ka... Lahat ng options, tapos i-try nyo na wag lang parang parang naging na sa puso mo na, ay, kinakailangan dapat maging bisor uli ako. Dapat ganun. Kung lang, Muna. nasa harap Yung ninyo. available. Oo, yun lang din At yun. saka alam mo, ang maganda din sa inyo, Cheche, halimbawa, ikaw mismo, hindi ka naman tumitigil eh. Diba, tingnan mo. Lumalaban ka. Lumalaban May ka ng pakarne ka laban. pa May nga eh. pakarne ka, may paano ka, diba? So, hindi ka tumitigil sa laban. So, anything and everything is possible, especially with God by your side. Yan. So, yun yung pakahawakan. Panghahawakan nyo. Nung sinabi ni Diego kanina about zooming out, pag si Lord kasi naka-zoom out siya eh. So kita niya yung pangkalatan. Nakikita mo lang kasi yung mga nasa harap mo, Especially palipaligid yung mo, sitwasyon mo. yung sitwasyon mo. Si Lord when he operates, kasi nakausap ko siya kahapon eh. No. So sabi ko, Lord, paano ka ba mag-operate? So sabi ni Lord, 'di ba? Si Lord when he operates, he's naka-zoom out. Naka-zoom out siya. May mga daan siya na nakikita Oo. na hindi mo nakikita. Tama. Kasi siya lang yung nakakakita ng mga daan na Ay, yun. hindi pa pwede ngayon kasi may harang dito. Correct. So siya yung nakakakita ng overall Oo. picture. Hindi mo yun makita. Kasi nga tao lang tayo. Mm. Tao lang tayo, nagkakamali, may pride, makasalanan, Tama. hindi makontento, selfish, 'di ba? Yes. Yan tayo eh. Kaya hindi natin nakikita yung grace. Oo. Ganun talaga, hindi tayo hindi tayo Diyos. But we can always try to practice, 'di ba? Na to form that habit. Yeah. Na pag may pagsubok, problema, 'di ba? Kapit kay Lord, magtiwala na inaayos niya ang lahat, 'di ba? Kaya kuminsan kami ni Mrs. iyak tawa kami, Cheche eh. Like for example, halimbawa, yung Pecha de Peligro na. Tapos wala pang Wala pang may release na ba? Sabi ko, wala pa, bahala na. Alam naman ni Lord.